So, ang takal natin ngayon, anong difference ng CC squat sa dynamic squat? Kung mapapansin nyo, ang dynamic movement, pinalalaki niya ang mga big muscle. So, ano naman yung mga big muscle natin sa legs? So, nandiyan dyan yung quads. Dyan yung hamstring natin. Glutes, the biggest muscle part ng ating katawan. So, pag mapapansin mo ang dynamic movement, pwersado ka lagi. Diyan yung magsusuot ka na ng mga support tulad ng knee support, lower back support. Bakit? Pag nagda-dynamic motion tayo. Kasi overloaded ang weight. Minsan, maximum capacity, natatakot ang tao, baka mag-break ang buto. Kaya kayo nagsusuot ng mga support like lower back belt, knee support. Kasi natatakot nga mag-break ang buto. So, bakit ka mag-overload or kung strength pa ng sports mo, bakit hindi ka mag-consist o mag-switch ng workout o magdagdag ng workout para tumibay ang buto? Ano ba ang mga pampatibay ng buto? CC squats. CC squats, pinalalakas niya ang mga small muscle group. Ano ba yung mga small muscle group? Achilles mo, tendon mo, tuhod mo, diretso sa MCL, ACL, kneecap. Palalakasin niya pa core mo when it comes to your lower back. Yan yung mga movement na hindi nagagamit ng dynamic motion. Kumbaga, opposite side siya. Opposite side siya ng dynamic motion. Kaya siya nagiging mahirap kahit body weight compare sa mga dynamic motion na steady state lang. Babanatan mo, buwat ka na lang, power lang i-evolve mo, magpa-power boost siya. Di tulad ng CC squats, may hirapan kang i-control kasi opposite side siya ng dynamic motion. Walang tumutulong na big muscle group compare sa big muscle group. Kaya siya nagiging mahirap. Pero ang hindi alam ng tao, beneficiary siya, diretso siya pinalalakas yung mga small muscle group na tumutulong sa buto mo. True onwards, in reality, pagdating mo ng 40, 50, 60, hindi mo na pakinabangan ng mga muscle group kasi numinipis din ang muscle habang tumatanda tayo. Ang nagiging problema natin buto. Nature yan. Alam mo naman, tatanda ka, ihina buto mo, rurupok, magdi-brittle pag tumanda ka. Bakit? Hindi mo palakasin yung buto. Pag pinalakas mo naman yung buto mo, dumiretso ka sa mga ganong motion ng movement, like CC squat, sasabay naman ang muscle eh. Mas improvement pa nga kasi lean muscle ang nade-develop mo na hindi mo lang siya napapansin. Kasi walang nag-aaral o nagdi-discuss sa tao about small muscle group. Mapapansin mo, lahat ng mga athlete kadalasan nadadamage tulad ng sports. Punta tayo ng basketball, volleyball, football. Ano mga nadadamage sa kanila? Achilles, tendon, ACL, MCL, lower back, pain. Kadalasan yan yung mga sakit. Bakit? Gawa nga ng movement na hindi na iti-train compare na nagpo-focus sila sa mga dynamic motion. So may kulang sa training. Instead na pinalalakas nila yung mga small muscle group, yung mga sakit na sumusuporta sa buto, focus sila sa nakikitang muscle na which is yung puro big muscle. So papakita ko sa inyo movement ng squat sa CC squat. Pansinin nyo mabuti yung range niya o yung angle niya. Kung bakit mas beneficiary ang CC squat compare sa dynamic squat. Pansinin nyo mabuti. Ito ang dynamic squat. So makikita nyo, pag nag-squats tayo, nade-develop mo, big muscle group ang gumagana. Tayo mo, kukontract ang quads, hamstring, glutes. Uulit ako. Notice nyo? So pag nag-overload tayo na nag-overload, tatamaan ang tuhod mo, pati lower back mo. Okay. So ipapakita ko naman sa inyo, ang CC squats.
Pansinin niyo mabuti. Ano na notice niyo? Dumiretso ako. Diretso ko, gumagalo yung katawan ko. Meaning nagko-contract lahat. So small muscle group, Achilles tendon ang mino-workout ko. Small muscle group going to calf. Okay. Kuya, nag-workout ba ang hamstring? Yes, contracted yan. Pati glutes mo, hindi mo lang napapansin. Dumidiretso siya agad sa lower back. Coordination hanggang ulo. So pati core mo, unahan likod, gumagana. At the same time, nade-develop ang capacity ng kneecap mo para mag-bend na matagal na hindi na nagagawa ng tao. Kasi sa dynamic squat, dumidepende o kaya sa mga limited workout na puro dynamic na nagpo-focus sa weights, ang nawo-workout lang puro big muscle group. So, pag nawo-workout mo too much ang big muscle group, malaki ang big muscle group, capacity ngayon ng mga buto mo lumiliit ng range of motion. Hindi tulad na dati na nakakagalaw ka, para ang bata, para ang baby, ang liksi-liksi mo. Pagka na-develop mo na yung mga muscle group na sobrang lalaki, yung capacity mo, yung movement mo, limitado. So, mapapansin mo lahat sila may problema sa mga buto. Range of movement. Sasakit ng tuhod, ang bilis sumakit ng paa. Lower back, kalaunan, katagalan, nagsasuffer, ending, buto ang problema. Sasakit, ang daming sasakit, ang daming reason pagdating ng 40, 50, 60, ang dami na masakit. Buto ang nagiging problema. Hindi muscle. Okay?